Brought to you by Ever Bilena, Beauty in You, and PLDT Telerewards. May points ka dyan. Nag-iinit na usapan. Bakit ka mong mga yan? Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-una ang talaksery sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Magandang araw kayo mga sausawerang sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa mula o sa puti? Sa saurayan, ready na rin ba? Ang mga pating natin dito, excited na ha? Kayo? Ang mga ready na rin. Sausawan na! Saan tayo? Face-to-face na! Gusto mo bang makisawsaw para ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Sinong sisipangon? Sinong ngingiti? Ang mga problema pag talikuran, harapin mo face-to-face. Happy morning mga kapatid! Mas patiting ka rin natin ang ating samahan dahil ngayong umaga, abay bibigyan namin kayo ng isa na namang dekalibreng episode na tsak na. Naku, talagang mahuhok kayo sa inyong mga masasaksihan. Kaya tutok lang mga kapatid at mga ka-face to face. At syempre pa, sila ang mga masusugid natin talagang nangunguna pagdating sa kwentuhan ng ating mga issue na tinatalakay. Masipag sa pagbibigay ng kanilang mga komento at sa pagpalitan nila ng mga kanilang mga kuro-kuro. Abay araw-araw din nakikisawsaw. Etong si Imelda Enesilio, sabi niya, "Hello, Chang Ami. Inihahatid ko po yung apo ko sa school. 8 a.m. to 10 a.m. Dali-dali po akong umuwi para lang mapanood ang show ninyo. Gusto ko sanang pumunta dyan sa programa mo pero malayo po ako. Nandito ako sa Cebu. Gusto na kitang makita ng personal kasi may problema din akong katulad nila about sa anak ko na may bisyo. Sana wish ko makita kita ng personal. Salamat po." Nako, Ate Imelda, hayaan po ninyo. Aba, isang araw, baka magulat na lang kayo. Abay, magkikita tayo ng personal kapag kami po ay tumayo saan sa Cebu. At tungkol naman po sa anak ninyo na may bisyo, ang mapapayo lang po namin sa inyo ay huwag po kayong bibitaw sa pagdarasal at mas lalo po ninyong unawain at mahalin pa ang inyong anak. Huwag niyo na pong pagagalitan, abay pasasaan din naman at magiging maayos din ang lahat, hindi ba? Kami po ay labis din nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga komento sa ating programa. Ito po ay alay namin sa inyo, kaya po mas lalo pa naming pagbubutihin upang makapagbigay kami ng mga makabuluhang kwentuhan araw-araw sa umaga. At syempre, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging magpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, kasama rin ang ating mga sausawera at sausawera everyday, ang kanilang leader na kahit sa mo ilagay ay talagang nagtatagumpay dahil sa kanyang angking galing at talino, walang iba kundi ang ating kapatid na si Hans Martel. Naku, Chang, pinalalaki mo naman masyado ang aking ulo. Pero yun nga lang, nakakataba ng puso na naririnig ko mula sa iyo ang mga salitang yan. Naku, ikaw talaga ang aking unang-unang supporter. Kaya salamat. At eto pa, may tatlo pa tayong kasama na talagang suportang-suporta talaga ang ibinibigay dito sa ating programa. Unahin ko na po ang ating legal expert. Wala pong iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Siyempre pa, kasama natin this morning ang premyadong psikolohista, Dr. Margarita Holmes! At para makumpleto ang ating pong Reverend Father, tagapagpaalala na dapat may relasyon tayong lagi sa Panginoon, Reverend Father Sunny Merida! Mga kapatid, ang ating trio,
tagapayo na sana ngayong umagang ito ang kanilang suporta ay talagang maibigay natin sa mga babae na naman na problema dahil may isa daw ibon. Naku, ibon yata na pakiramdam niya. Endangered species siya. Kaya palipat-lipat ng pugad ay siyang! Naku mga mare, hindi lang ibon. Pwede rin siyang paru-paro na dumadapo hindi lang sa isa, kundi sa 3 bulaklak pa. Ibong tiririt at mariposa'y nagngingit-ngit. Mahabaging langit ang lalaking ito. Naku, kabit ng kabit. Yan ang ating face-to-face issue of the day. Ang puso ni Aling Conching ay pagod na dahil sa pangangabit ng kanyang asawa. Minsan umuwi siya hating gabi na. Pag aalis ako, pagbalik ko wala na siya. Sinecheck ko yung mga damit niya. Minsan naamoy ko pa parang may amoy ng pabango ng babae. Paalam naman ako sa kanila, kaya lang hindi ko sinabi yung pupuntahan kong lugar. Parati po nila ako pinaghahanapan, pera, pinansyal. Alam naman nila kapos ang perang bungangera, tapos ayaw ko sa kanya yung pananakit. Kaya umalis ako sa kanila. Hindi ako bungangera, kaya lang pag galit ka, magagawa mo rin yun na magbungangan. Ako naman, hindi naman nagkulang ang pagpapadala sa iyo. Pero ikaw lang ang nagkulang sa akin. Kung nasaan ka man, magpakita ka, kala ko matino ka. Magharap na si Mister na matulis at original na misis. Huwag nang patagalin pa. Face to face na. Mga face-to-face, puro sama ng loob daw ang idinulot ng kanyang mister at parang basahan daw kasi siyang iniwan at tinalikuran. Tsaka pa ipinagpalit sa ibang babae. Naku, bagong-bago lang itong kwentong to. Narito po, pakikwento nga sa amin, Aling Concordia Conching Custodio. Pasok! Aling Conching, magandang umaga po sa inyo. Ano po ang pangalan ng inyong mister? Dionisio po. Ano pong palayaw niya? June. June. Custodio. Kayo po ay kasal? Opo. Ilang taon na? Mga ano lang po, 13 years. Kamusta naman po si Mang June bilang asawa? Hindi ho yan nag-uwi sa bahay. Mga ano pa po yun, mga 2007 pa ho, 5, ganyan. May anak po kayo? Oho, 2. Dalawa. Ilang taon po ang panganay? Nasa 12 years po. Oh, 12 years old na po. Oo. So, 2007 po, sabi nyo? Oho. Nagsimula na ganitong hindi na umuwi si Mang June. Mga 2001 po, nung nanganak ako, Aho. doon sa pangdalawa ko ho, medyo lagi na ho siyang ginagabing umuwi. Ano po ba ang kanyang trabaho? Ano ho siya, mason? Ah, okay po. Anong oras ang kanyang duty? Ang alam ko kasi, alas 5 minsan tapos ng Tapos trabaho. na, Kasi ang oo. mason ho, ganun eh. Oo, anong oras po siya nauwi? Minsan, inaabot ho ng alas 3 na, alas 2 ng madaling araw. Base rin po sa aming naging research, ito po nga daw asawa ninyong si Mang June, bukod sa mahilig sa barkada, nahilig din na ata sa ibang babae. Oo nga po eh. Paano po ninyo nalaman yun? Yung isa pong ano niya, o kainuman niya, minsan po, nakausap ko, nadulas eh. Sino itong nadulas na ito? Yung kainuman po niya, si Nick po. Oh, anong sabi ni Nick? Yun ho, sinasabi po niya, nako, Mari, may kinalulukuhan yung asawa niyo, taga Plaridel yata. Aba, hanep madulas si kumpare ha, kumpletong-kumpleto, pati detalye. Sinabi niya ho sa akin, tendera pa daw ho sa damit yun eh. Okay. Alam na alam. So napatunayan nga po ba ninyo na meron nga? O, kunyari po, namimili ako ng damit, pag Aha. ano ho ko doon. Tapos yun nga, sinabi niya, yun, lapitan mo, yung babaeng yun. Tinuro ng Oo, inyong kumpare. oo. Okay, so anong ginawa niyo nung lumapit kayo? Kinumpunta ko po, tinanong ko siya kung totoong may relasyon sila na ng asawa ko. Oh, Sabi ko, kilala mo ba ito? may picture po kayo pinakita. Oho. Oh, tapos, Sabi niya, asawa ko yan. ano pong pangalan ng Hindi niya babae? Si Lynn po. Si Lynn. Oo. Tapos, Sabi niya, niligawan ako niyan eh. Ang alam ko binata yan eh. so ang pakilala po ay binata siya. Oho. Tapos, Sinabihan ko, hindi mo ba alam? Asawa ko rin yan, 2 na nga ang anak namin. oho, anong sagot nung Lynn?
Nagulat po siya. Ilang taon na daw silang may relasyon ni Mang June? 2001 ho, mayroon na rin daw sila na relasyon yung 2001 na yun. Nag-umpisa na yung nila, relasyon. At hanggang ngayon, sila pa rin po. Hindi na po. Naghiwalay na. Oho. Bakit? Kasi ngayon pong 2007 daw, Oho. sabi nilin sa akin, iniwanan na daw siya ni June. Sabi ko, anuin mo naman kasi sabi ko yung mga anak natin, paano yun, nag-aaral? May anak din kay Lynn. Ilan Oo, po? dalawa din po eh. Ako, Hans, isang kwento na naman ng salasalabit na pag-ibig ngayong umaga. Si Mami Conching, kayo po ba ay umaasa pang babalik pa sa inyo itong lalaking ito? Sa ngayon po ang alam ko hindi lang si Lynn eh. Ay ba? Meron pa hong iba. Mayroon Ay, pa Diyos, sa iba eh. Naku, So, ang ibig sabihin po ninyo, Aling Conching, kayo ni Ate Lynn, hinahanap nyo rin si Mang June Opo. para sa sustento sa mga bata. Opo. Ang anak po sa inyo, dalawa. Kay Ate Lynn, ilan? Dalawa din po. Dalawa din. So, 4 na bata ang kailangang Opo. bigyan ng sustento. Nasaan si Mang June ngayon? Ito nga ho, noong August 15, pumunta kami dito sa Marikina. Oho. Doon sa pinagtatrabahuhan niya po, nagtanong po kami doon. Oo. Hindi namin siya nakita. Oho. May nagsabi doon na doon daw siya nauwi sa bahay na yon. Ang ginawa po namin ni Lynn, pinuntahan namin yung bahay na yon. O, pagkatapos, ano pong nakita nyo dun sa bahay? Sinong nandun? Sinong dinatnan nyo? Ay, may babae po kaming nadatnan eh. Ala! Sino naman yon? Buntes! Hindi naman ho kasi kami kilala eh. Kaya ang pakilala po sa amin asawa daw din niya eh. So, nung hinanap po ninyo si Mang June, anong sabi nung babae? Sino kayo? Anong sinabi po ninyo? Asawa ho kami. Nako, so lumalabas, 3 kayo. Oo. Tapos hindi nyo pa nakikita si Mang June. Hindi pa ho. So yung babae, anong naging reaksyon niya nung narinig niyang sinabi niyong mga asawa kayo? Hindi naman ho siya naniwala eh. Alam daw kasi niya, binata daw yung tao eh. Nako, ayan na naman, mga kasawsawan. Tawagin na nga natin ang sinasabing lalaking inaakusahan na babaero, kaliwete at irresponsable. Sang-ayunan kaya niya ang lahat ng mga sinasabi ng kanyang legal wife o talagang ang favorite song lang niya ay sana hindi lang dalawa ang puso ko. Magsalita ka na, June Custodio, pasok! Mang June, ilang taon na po tayo? Sige, upo po kayo. 37 po. 37. Totoo po ba na ang unang asawa niyo ay si Aling Conching? Bakit niyo po siya iniwan? Yun nga po, kaya nga po siya iniwan ko. Gawa po nga ako yung sinasaktan. Madalas po niya ako sinasaktan. Okay. Pero diretsa ang tanong, Mang June, pinagpalit mo ba sa iba si Aling Conching? Opo. At yun si Lynn. Yun nga po, Silis. Bakit mo naman iniwan si Lynn? Yun nga po, pagka minsan yung akin po pinapadalang sweldo rin sa kanya, binibigay, pinaghahanapin po rin niya ako. Opo. Naghahanap pa si Lynn Opo. ng higit doon sa binibigay mo. Abay, ano pa kaya ang ibang mga dahilan pa at saloobin ni Mang June? Sigurado akong gusto niyong malaman yan. Huwag kayong bibitiw. Sa programang Palaging Bida sa Umaga, ang... Nanawa na nga po ako sa mga ginagawa nila sa akin. Kaya Kawawa ka naman. Ikaw na nga itong may ginagawa. Wow!